Good morning mga kababayan ko. Magandang umaga dyan. Kabule, kamusta tayo dyan? Tumataas na naman ang kilay ni Kabule. Anyway mga kabule, mga kababayan ko, baka naman yung mga hindi naka-follow at mag-subscribe mga kababayan ko, mag-follow at mag-subscribe na. At i-like na rin mga kabule at i-share. Para rin. Anyway mga kababayan ko, si BP Sara, nakatakda na yan mga kababayan ko. Kahit anong pilit o kahit anong paninira nyo kay BP Sara, nakatakda na magiging presidente yan. Wala makapagpigil dyan kay BP Sara. Kahit anong gawin nyo ito sa kamera, kahit anong gawin nyo impeach kay BP Sara, hindi matutuloy yan. Kasi nakatakda na magiging presidente si BP Sara at nakatakda na magiging tunay na presidente ng Pilipinas. Kahit anong gawin nyo, BP Sara, yan ang tunay na presidente ng Pilipinas. Kahit anong gawin nyo mga kababayan ko, kahit anong sira nyo, hindi pa buhay ang matalo sa mga Duterte. Kahit anong gawin nyo, mga kakampwet, mga dilawan, mga loyalista dyan, kahit anong sira nyo mga kababayan ko, wala pang makakatalo kay BP Sara. At hindi pa buhay mga animal. Kaya mag-isip-isip kayo, lalo kayong mga sa kamera. Mag-isip-isip na kayo kasi kapag yan nakaupo si BP Sara, alam nyo na kung anong mangyayari sa inyo. Anyway mga kababayan ko, napapansin din naman natin karamihan, hindi naman karamihan, ilan-ilan na mga kongresita, mga congressman na nag-onti-onti bumabaliktad na. Hindi naman totally baliktad. I mean, dinadahan-dahan nila at nagpapasipsip o nagpaparamdam kay Sara Duterte na talagang mali ang mga pinaggagawa nila at maleta-maleta kaya nagkaganyan. Anyway mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, si BP Sara nakatakda yan kahit anong gawin nyo. Kaya ito mga loyalista na to, alam naman natin huwag tayong magtanga-tangahan at huwag tayong magbububuhan. Huwag nyo ipilit ang mali. Huwag nyo ipilit ang mali. Alam naman natin na maleta-maleta ang korupsyon sa flood control. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Bakit nyo ipipilit? Na ano sinasabi nyo? Wala namang katibayan. Okay lang sana mga kababayan ko kung isang tao lang ang nagbibintang Nagsimula doon sa mga kontraktor. Hanggang dito sa kay Gutesa. Sa 18 Marines. Yung driver ni Saldico, pati si Saldico nagsalita na mga kababayan ko. Huwag tayong magtanga-tangahan. Huwag tayong magtanga-tangahan mga kababayan ko. Kasi alam naman natin at obvious mga kababayan ko na nililihis din ang kwento kapag kay BBM ang kwento o sa flood control nililihis. 'Di ba? Ito, start tayo sa camera. Anong ginagawa ng camera? 'Di ba? Puro impeach. Wala namang pweba, wala namang katunayan, wala namang ebidensya. Puro ano lang pala, tangang isip lang. 'Di ba? Wala hanggang ngayon mga kababayan ko. Gumising kayo mga loyalista kayo. Gumising tayo. Alam natin kung ano ang katotohanan at huwag tayong tanga at bobo. Kasi nahahawa lang din kayo sa mga hinayupak na to ng mga sa gobyerno. Alam niyo yan. O ano ba? Ano bang inaano nyo na walang proof? Meron na nga mga proof mga kababayan ko. Katibayan. Ang dami maleta-maleta. Kahit nga si Boeing Rimulye, nagsasalita, totoo may maleta-maleta. 'Di ba? Ito rin si Trililing, isa din tong hinayupak na to. Bintang doon, bintang dito. Alam naman natin hindi rin gagalaw yan kung walang maleta-maleta sa likod niyan. 'Di ba? Ang daming palpak sa panahon ni BBM. Martin Romualdez, pinagtuturo. Anak ni BBM, Sandro Marcos. 'Di ba? Number 1 sa korupsyon. 'Di ba? Pati nanay niya,
pati yung pinsan niya. 'Di ba? Halos lahat. Ginamit kasi ni BBM ang kanyang kapangyarihan, kaya naglumuwag lahat ang mga nayupak. Nagkanya-kanya ng nakawan. Ito mga sa DPWH, naglumuwag lahat. Kaya palpak lahat ang ginawa ni BBM. Pati rito sa Senado, si Pinky Lacson, pag pinag-uusapan ng flood control, nililihis. Nilalagay doon sa China kasi maka-China doon si Marcoleta. Lahat kakampi, lahat na nakatanggap ng maleta-maleta, mga kababayan ko. Kaya lahat, ngayon lang yan. Sabihin na natin ngayon lang yan kasi nakakatanggap. Pero pagdating namang panahon ni BP Sara, mga kababayan ko, maniwala kayo sa akin, lagot kayo lahat. Kaya ngayon pa lang, mag-umpisa na kayo, linisin nyo na yung sarili nyo. Kahit papano, alam naman natin na maletaan, nakawan at korap sa gobyerno. Ito si Ridon. Kaya ganito to dahil kumbaga nung panahon ni Duterte, puro may issue to si Ridon. Kasi lang to parang ayahay lang sa Kongreso Kaya sinibak ni Duterte ito Kaya ngayon itong ginagawa niya. Kahit wala naman ebidensya, puro tanghang isip lang pala yung mga ebidensya niya. Kaya ito, inaano niya si BP Sara na ma-impeach. Pero maniwala ka, Ridon. Alright? Maniwala ka kahit anong gawin mo. Si BP Sara nakatakda yan. Wala makapagpigil sa inyo. Kahit anong sira nyo, lalong na lumalakas si BP Sara. Ngayon, si BBM, wala. Kinakarma. Hanggang ngayon, I don't know kung ano nangyari. Walang balita. Ang dami dapat problema ng Pilipinas. Ano nangyayari? Mataas ang gas. Mataas ang bilihin dahil sa gera. Pero anong solusyon? Wala pa rin. Puro lang salita. Ang sinasabi niya, may makulong bago mag-Christmas. Sino nakulong? Mga kontraktor lang. Sinong pinain niya na makulong? Si Bong Revilla. Dahil ba may issue tapos ikukulong nyo? Come on. Alam naman namin kaya nyo kinulong si Bong Revilla dahil ilihis nyo ang kwento. May mapatunayan lang kayo na may nakulong pero hindi. Hindi nyo nagawa. Asan si Martin Romualdez na pinagtuturo? 'Di ba? Pinaka-big time. Ikaw, BBM. Pero syempre, labas ka na kasi presidente. Kaya alam natin hindi ka makukulong. Pero si Martin Romualdez, nakulong ba? Ginagawa nyo kami tanga. Ginagawa nyo tanga mga Pilipino. Pero mga kababayan ko, hindi kami ganun na inaakala nyo na sisiraan nyo si BP Sara maniniwala na kami sa inyo. Hindi ganun mga kababayan ko. Tandaan nyo, may social media niya. Mas gustuin pa namin mga Pilipino maniwala sa mga vlogger na katulad dito ni Kabule. Marami pa dyan mga galing. Sila Banat Bay. Si Boss Data. Sino ba to? Isa lagi minsan nanonood din ako doon I forgot the name but shout out sa iyo. Anyway mga kababayan ko, marami pa mas magagaling kaysa mga nagbabalita sa news sa TV. Karamihan diyan puro bayaran din Maleta-maleta din yung mga yan. Nakatanggap ng maleta-maleta. Kaya lahat ginagawa nila na masira si BP Sara. Pero hindi mga kababayan ko. Kahit anong gawin nyo, walang naniniwala sa inyo. Kasi di tanga mga Pilipino. Puro kayo impeach, puro kayo sira, walang nagagawa. Bakit hindi nyo impeach si Bongbong Marcos? Magbilang kayo ng mga ilang Sara, 4 yata o 5. Diba? Bakit hindi nyo impeach si Bongbong Marcos na nandyan yung lahat, 18 Marines, Gutesa, ang dami, Saldico, bumaliktad, nagtuturo si BBM at si Martin Romualdez, pati ito si Sandro Marcos. Bakit hindi nyo i-impeach? Bakit si BP Sara? Nawala naman kay katibayan. Di ba? Ito talagang sa kamera. Kasi alam nila mga kababayan ko na pagdating sa 2028,
Pag nakaupo sila, kaya ano sila, kaya pinipilit nila ma-impeach si VP Sara. Pero mga kababayan ko, hindi pa buhay makakatalo sa mga Duterte, tandaan niyo yan. At si Sara Duterte, nakatakda yan na magiging presidente, at yan ang tunay naming presidente, wala nang iba. Syukran.